Okay, kung okay na po yung audio natin. And isang roundup na isang pagbati. Magandang umaga po mula kay ito. Unahin natin si sino pa yung nauna? Nauna si Kuya Maning. Blessed Wednesday morning, Pastor, and to all listeners. God bless. Yan po ang message mula kay Pastor Roman, ang aking beloved brother, the pastor of Jesus the Solid Foundation International Church diyan po sa Manaring, Nagilian, Isabela. Kumusta po diyan? At alam ko tumigil na raw ang ulan. Dito naman ay kasalukuyan. Grabe kahapon noong nagpunta ako sa Olongapo. Lakas ng ulan. Alright, greetings also going out kay Sir Jake Aga, Sir Rolando mula sa Kalasyaw, Pangasinan, at kasama na rin dyan ang kanyang better half, minamahal na asawa. Magandang umaga po sa inyo yan, sir. Okay. Nandito rin si Dr. Zamzor Presado, ang aking kabady-bady. Magandang umaga. Okay po. Good morning, buddy ko. Parang pare ko, no? Kamusta ang buhay natin dyan? And welcome back to Dinaida Bilguera. Nandito si Pastor Roger Evalo. Good morning, everyone. Pastor DJ Amor. Magandang umaga, Pastor. Our beloved Pastor. Kasama na rin si Ate Banji. Magandang umaga po sa inyo. Alright, and of course, hello kay Delia Bilguera Medrano. Magandang umaga. Nandito si Master Sergeant Maricar de los Santos. Magandang umaga, buddy. Kumusta? And of course, hello kay Brother Jess Jeron, na laging nandito si Brother Jess. Magandang umaga. Good morning, Pastor. Ambon pa lang sa Kalasyaw ngayong umaga. Ngayon, dito kanina talagang grabe, mga alas 3, alas 4 na madaling araw ay bumabagbag at binabayo ng hangin. May kasamang ulan at hangin kaninang umaga dito sa Zambales. At nang dahil dyan ay may mga puno nagsitumbahan. Actually, nakasama ko yung mga LGU nagbunga dahil mismo yung harapan, yung gate doon sa aming farm ay nasira yung entrance gate na daganan ng malaking punong kahoy. Nakapost dyan actually sa Facebook. Okay, and say hello also kay Ma'am Sinaida Bilguera. Magandang umaga po dyan. Jing Bilguera, Sinaida Bilguera, Dinaida Bilguera. Magandang umaga po dyan sa Santo Tomas. Kasama na rin dyan si Ma'am Edna at saka si Nanay Lydia. Magandang umaga po sa inyo. Kahapon po ang nangyari ay ayan po, tinamaan ng ibang puno yung linya ng internet kasama yung kawad ng kuryente. And of course, welcome back kay Ma'am Caroline. Good morning sa lahat. Have a wonderful day. God bless us all. Magandang umaga po, Ma'am Caroline. Okay, sa atin pong pagpapatuloy ay yun pong na-delay or naantala na ating devotion kahapon. Yun po yung ating itutuloy. Episode 110. Ibig sabihin po ay mahigit 100 araw na po tayong magkakasama. At sana po ay mas lalong tuloy-tuloy pa ang ating pagsasama-sama hanggang sa muling pagparito ng Panginoon. Ngayon po ay nakikinita natin ang panahon, mga lagay na nangyayari. Kabi-kabila ang lindol. Itong nakaraan ay sa Indonesia, sa Middle East, sa parte sa Europe yan tayong iba. No? At marami pong mga nangamatay. Sana dito naman sa Pilipinas ay huwag na maulit-ulit yung mga ganong dilubyo. Kaya lang nangyayari na parang naging common. Parang naging common na lang yung mga tawag dito,
bagyo, lindol, ano pa. Huwag naman giyera. Purihin ang Diyos ang umagang ito. Tayo po ay magsisimula sa ating pagbubulay-bulay. At ang pagbubulay-bulayan po natin ay ang realidad na nangyayari sa buhay natin gawa ng ating technology. Okay, huwag po kayong alis. Tayo po ay magkakasama ng ilang minuto. Amen. May simpleng tanong ako ngayong araw. Kailan kayo huling kumain bilang isang pamilya na walang may hawak na cellphone? Walang nag-scroll, walang nanonood ng video, walang nagre-reply sa mga notification o message, kundi nag-uusap lang, nagtatawanan, nagkukwentuhan, at higit sa lahat nakikinig sa isa't isa. Nakakalungkot isipin na dati problema natin kung paano makakausap ang taong nasa malayo. Ngayon, problema natin kung paano kakausapin ang taong katabi natin. Bakit? Katabi mo na nga cellphone pa rin yung hawak at hindi mo makausap dahil ang kinakausap yung nandun sa malayo. So, yan po ang realidad na katotohanan aminin po natin. Kahit sa loob ng simbahan, nandiyan ang cellphone, no? Nasa gitna ng Bible study o nasa gitna ng worship service, pagka may biglang emergency or notification ay dadamputin yung telepono at titingnan at sasagutin. Ito kaya ay nakakadistract o nakakawala ng respeto lalo sa harapan ng pagkain. Kung nakikita ninyo itong illustration na nandito sa harapan natin, ayan. So, merong pinamagatang ibaba mo muna. Ang oras na kasama ang pamilya, hindi na maibabalik pa. Nakita po ninyo yung realidad. So, yan po yung pag-uusapan po natin at tatalakayin po natin kung nangyayari ito sa inyong mga pamilya. Minsan kahit na may mga reunion, parang hindi mo masyadong na-feel yung reunion dahil na-distract ka sa telepono. Kukunin yung telepono, lalayo at magte-telepono kasi mayroong tumawag. Okay, tayo po muna ay saglit na manalangin, manahimik at manalangin tayo sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat o Diyos sa bagong umagang ito, Ama. Maraming salamat at nagising kami na nasa mabuting kalagayan. At higit sa lahat, Panginoon, ay nagkaroon kami ng internet ulit at panibagong araw na ito ay magkasama-sama kami. Samahan mo kami. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Saan mang Pilipinas o saan mang bahagi ng Pilipinas at mundo kayo nakikinig ngayon. Ito ang The Living Word Voice, The Living Word Web Radio, The Voice of Inspiration across the airwaves. Ako po ang inyong lingkod at kaibigan, Pastor DJ Amordi. At welcome sa ating episode 110. Kung ikaw ay nasa bahay, nasa trabaho, nagmamaneho, nagtitinda, naghahanda ng almusal o tahimik na nakikinig, salamat sa pagsama at pag-uusapan natin ngayon ay hindi lamang tungkol sa cellphone, hindi lamang tungkol sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube, sa internet. Pag-uusapan natin ang isang bagay na mas mahalaga, ang ating pamilya, ang ating mga kaibigan. Ang main text po natin ay Ephesians chapter 5 verse 15 and 16. Efeso
Kapitulo 5, versikulo 15 hanggang 16. Ang sabi ay, "See then that ye walk circumspectly as a fool, not as a fool, but as a wise, redeeming the time." Ang diin ni Pablo ay simple. Mamuhay ng may karunungan at gamitin ng tama ang panahon or ang oras. Ano ba ang malimit nating ginagawa at nasasayang lang ang ating mga oras, panahon sa walang halaga? Ayon dito sa verse Ephesians chapter 5 verse 15. Dahil maraming bagay ang maaring palitan. Nasirang cellphone, pwedeng palitan. Nawalang pera, maaring kitain muli. Nasirang gamit, maaring bilhin muli. Pero ang oras na lumipas, nakasama ang pamilya, hindi na may babalik muli. Nais ko pong i-play at pakinggan ninyo po ang isang awitin na ito po ay ating original, ang theme song ng ating gusto ko lang pong iparinig sa inyo yung pinaka theme song nito at sana ay maibigan ninyo ang magkakasama tayo sa isang tahanan. Pero kailan tayo huling nag-usap ng masinsinan? Baka sa dami ng ating tinitingnan, hindi na natin nakikita ang pusong nasa ating harapan. Ang tahanan, bawat isa'y may sariling tinitingnan. Ang anak may kwentong nais pakinggan, ngunit abala tayo sa mundong hawak kamay lang. Lumilipas ang oras na di na mamalayan, lumalaki ang anak na ating minamahal. Baka isang araw tayo'y manghinayang sa panahong lumipas na di na mababalikan. Kahit sa umaga hanggang takip silim, para sa pamilya kahit pagod ay kimkim. Ngunit hindi lang pera ang kanilang hiling, kundi yakap at oras na galing sa damdamin. Hindi kailangan ng marangyang tahanan, kung pagmamahalan ang siyang kayamanan. Mas mahalaga ang pusong nag-uunawaan kaysa mundong online na walang katapusan. Magkakasama tayo sa isang tahanan, pero kailan tayo huling nag-usap ng masinsinan? Baka sa dami ng ating tinitingnan, hindi na natin nakikita ang pusong nasa ating harapan. Isang mesa, tahimik ang tahanan, bawat isa'y may sariling tinitingnan. Ang anak may kwentong nais pakinggan, ngunit abala tayo sa mundong hawak
kamay lang. Lumilipas ang oras na di na mamalayan. Lumalaki ang anak na ating minamahal. Baka isang araw tayo'y manghinayang sa panahong lumipas na di na mababalikan. Kayod sa umaga hanggang takip silim, para sa pamilya kahit pagod ay kimkim. Ngunit hindi lang pera ang kanilang hiling, kundi yakap at oras na galing sa damdamin. Hindi kailangan ng marangyang tahanan kung pagmamahalan ang siyang kayamanan. Mas mahalagang pusong nag-uunawaan kaysa mundong online na walang katapusan. Ibaba mo muna ang hawak mong telepono. Tingnan mo ang pamilyang naghihintay sa'yo. Sabihin mong mahal kita, narito ako. Habang may panahon pang makapiling sila sa mundo. Ibaba mo muna, lumapit ka muna, yakapin ang mahal mo habang kapiling pa. Dahil ang oras kapag lumipas na, hindi na maibabalik pa. Darating ang araw, tahimik ang tahanan. Ang batang makulit ay may sariling daan. Ang ating magulang ay maaaring lumisan, at litrato na lamang ang ating tititigan. Kaya habang may oras, magpatawaran. Habang may pagkakataon, magmahalan. At sa gitna ng ating munting tahanan, si Jesus ang gawing sentro magpakailanman. Ibaba mo muna ang hawak mong telepono. Tingnan mo ang pamilyang naghihintay sa'yo. Sabihin mong mahal kita, narito ako. Ang oras ko't puso ibibigay ko sa'yo. Ibaba mo muna, lumapit ka muna, yakapin ang mahal mo habang kapiling pa. Pera'y maaaring kitain pang muli, ngunit oras na lumipas, hindi na maibabalik muli. Baba mo muna, lumapit ka muna, habang may panahon, magmahal ka muna. Darating ang panahon, hindi natin maaalala kung ilang oras tayong naging online. Pero maalala natin ang mga yakap, tawanan, panalangin,
at mga sandaling tayo'y tunay na magkakasama. Kaya ngayong may panahon pa, ibaba mo muna, lumapit ka muna, makinig ka muna, magmahal ka muna. Dahil ang pinakamahalagang koneksyon ay hindi na susukat sa lakas ng signal, kundi sa lapit ng puso. Hindi naman natin kailangan maging perfecto tayo. Pero kailangan maramdaman ng ating mga anak. Kapag kailangan kita, kaya mong ibaba ang cellphone at tingnan ako sa mata or eye to eye. At vice versa, ganun din. Kapag ang magulang hinanap ang mga anak at uutusan, pero yung anak hawak yung cellphone kasi yun ang nakikita niya sa tatay at nanay. At kapag inutusan, hindi mo na mautusan at ang laging sabi ay, teka muna. Sandali lang po ito, Nay. Teka muna. Pero lumipas ang oras, 2 oras. Ayun, nakalimutan na meron palang iniutos. Kapag kailangan kita, kaya mong ibaba ang cellphone at tingnan ako sa mata. Yan po ang realidad ng buhay. Dako po tayo sa pangalawang point. Listening. Listening is one of the purest form of love. Yung pakikinig. Maraming relasyon ang hindi na nangangailangan agad ng sagot. Kailangan muna ng taong handang makinig. Ang sabi nga nila, ang binabayaran na lang daw ang pwedeng makinig sa iyo. At kung wala nang makikinig, doon ka na lang sa cellphone. Ayon sa James 1:19 tells us, let every man be swift to hear, slow to speak. Mabilis makinig, mabagal magsalita. Pero minsan baliktad tayo. Mabilis ang reaction, mabilis ang comment, pero mabagal makinig. Hindi inuunawa kung ano yung sasabihin mo. Ito po ang isang kwento. Umuwi ang asawa, pagod, may problema sa trabaho. Sinabi niya, ang bigat ng araw ko. Pero ang sagot, sandali lang, may tinitingnan ako, simple lang yan. Pero kapag paulit-ulit, unti-unting matututo ang asawa na, huwag na lang ako magsalita. At doon nagsisimula ang emotional distance. Hindi naman laging malaking away ang sumisira sa isang relasyon. Minsan, libu-libong maliliit na sandaling hindi natin napapansin. Kaya minsan ang pinakamagandang ministry mo sa iyong asawa, sa iyong pamilya o kaibigan ay hindi po sermon, hindi advice, kundi kwento mo sa akin, nakikinig ako. Pero kalimitan na nangyayari ay may kanya-kanyang pride. Pag nagkukwento ka pa lang binabalasa na or binabara ka. Mga ganun tipo. Dahil nga busy. Busy sa kanyang cellphone. O busy masyado sa kanyang notification. Dako po tayo sa pangatlong puntos. Don't give the internet your best and your family your leftovers. Don't give the internet your best and your family your leftovers. No? Parang ano lang, may primary and secondary. Huwag ibigay sa mundo ang pinakamagandang bahagi mo. Tapos tira-tira lang yung oras ang maiuwi mo sa pamilya. Ito ang malaking problema ngayon. May energy tayo para sa trabaho.
May oras tayo para sa Facebook. May oras tayo para sa mga videos. May oras para sa mga group chat. May oras para sa ibang tao. Pero pagdating sa bahay, pagdating sa pamilya, sabihin mo ay pagod ako. Ang totoo naman, pagod talaga tayo or pagod talaga tayo. Kailangan nating maghanap buhay. Kailangan nating kumita. Kailangan nating mag-provide. Pero tandaan, ang pagiging provider ay hindi lamang pagbibigay ng pera. Kailangan din nating pamilya ng presence, attention, affection, conversation, guidance, and higit sa lahat ay ang prayer or praying together. May isang ama na nagsusumikap ng maraming taon. Overtime, sideline, negosyo. Lahat ginagawa ng isang tatay o isang nanay, ginagawa niya para sa pamilya. Maganda ang bahay, nakapagtapos ang mga anak, titulado. Pero isang araw, sinabi ng anak, "Pa, salamat sa lahat ng ibinigay mo. Pero sana noong bata ako, mas nakasama rin kita." So yan po ang talagang nakakalungkot, lalong-lalo na po sa mga OFW. Bibiyahe patungong ibang bansa ang nanay at tatay at hindi niya nakasama ang kanyang mahal na anak sa kanyang pagkabata. At uuwi siya na malaki na, lumipas na ang panahon. Masakit pong katotohanan yan. Dahil mabuti naman ang intensyon ng ama o kaya ang ina. Pero may bagay na hindi kayang palitan ng pera. Ano po yun? Yun po ang panahon o ang oras. Maganda naman yung ating intensyon. Ang intensyon ng ina, ng ama. Pero bagay na hindi kayang palitan ng pera ay presence. Dako po tayo sa pang-apat na puntos. Social media can create comparison inside the home. Kapag palagi mong tinitingnan ang buhay ng iba, baka hindi mo na makita ang biyayang nasa harapan mo. Nakikita natin online, bagong sasakyan, bagong bahay, bakasyon, restaurant, successful business, happy family pictures, at pagkatapos tumingin tayo sa sarili nating buhay, bakit sila meron? Bakit kami wala? Bakit ganito lang kami? Pero tandaan, ang social media usually shows highlight, not the whole story, not the reality. Alam niyo po, nakakatuwa minsan yung makikita yung mga pictures natin, lalo ngayon mga AI, napapalitan yung background, mga ganyan, akala mo napakarangya. Mga realidad na buhay na may bagong cellphone, kailangan mo i-post anong kinakain. Well, sabi lang natin na content creator lang yan, content creation. Minsan yung background mo, akala mo nandun ka sa Australia o kaya nandun ka sa tapos nasa food restaurant, mga ganyan. Anyway, the reality of life. Social media usually shows highlights, not the whole story. Hindi natin nakikita ang kanilang utang. Hindi natin nakikita ang kanilang away. Hindi natin nakikita ang kanilang luha. Hindi natin nakikita ang kanilang mga struggle sa buhay. Kaya huwag mong ikumpara ang iyong buhay o ang iyong buong buhay sa isang litrato ng ibang tao. Minsan ay tila naiinggit tayo doon sa mga papanood natin at nakikita. May mag-asawang masaya naman dati. Simple ang buhay.
simple ang bahay, simple ang pagkain, hanggang sa araw-araw silang nakakakita online ng ibang couples, no? Restaurant, nandun sila, may bago silang kotse, may bagong bahay. Unti-unti, ang dating salamat Lord ay naging, pero nangyari ay, bakit wala ako niyan? Hindi naman nabawas ang biyaya, nadagdagan lang ng comparison. Kaya the more you have, the more comparison you have. Ay, bakit si tatlo ang ganito? Ako 2 lang. Dako po tayo sa pang-5 point or pang-5 puntos. Your children need your example more than your rules. Mahirap sabihin ibaba mo muna ang cellphone kung tayo naman mismo ay hindi makapagbaba ng cellphone. Mga magulang po dyan, children learn more from what they see than what they hear. Kung gusto nating matutong makinig ang anak, makinig tayo. Kung gusto nating magdasal sila, makita nila tayong nagdarasal. Kung gusto nating magbasa sila ng Biblia, makita nilang mahalaga ang salita ng Diyos. Hindi sapat ang anak, magsimba ka. Mas makapangyarihan ang anak. Mas makapangyarihan ang anak. Tara, sama-sama tayong sumamba sa Panginoon. Kung araw-araw nating nakikita kung araw-araw na nakikita ng bata ang paggising ni tatay ay cellphone kaagad, ano ang matututunan niya? Kung pagising ni nanay ay social media kaagad, ano ang normal na isip ng bata? Na pag-iisip, pag nakikita. Pero imagine this, paggising ng anak, nakita niyang tahimik na nagbabasa ng Biblia ang kanyang magulang, hindi kailangang mangaral. The example itself becomes the sermon. Dako po tayo sa point 6. Create sacred spaces in your home. Ito po yung napakagandang pag-aaral namin sa aming chaplaincy program. Sacred spaces in your home. Ano ba yung pinakasagradong lugar sa inyong bahay? Pwedeng gawin ng kainan na sabihin sa mga bata, mga anak, sagrado ang hapag ng pagkain ito. Sacred space. Kailangan walang cellphone, kailangan wala wala yung cellphone sa harapan nila. At sama-samang kakain, sama-samang nakukwentuhan, at sama-samang manalangin. That's one of the sacred space. O kaya doon sa kwarto mo. Doon sa kwarto, walang manonood ng TV, walang magko-computer, walang magdadala ng laptop sa kama. Ito yung ginawa mong sacred space para sa Diyos. Kung hindi natin proprotektahan ang oras ng pamilya, may ibang bagay na laging handang agawin ito. Hindi kusang nangyayari ang quality time. Intentional po ito. Kaya subukan natin ang simpleng practical challenge. Meron pong tinatawag na family reset. Pumili ng kahit isang oras o isang araw o ilang beses sa isang linggo. Walang unnecessary cellphone. Walang scrolling, walang swiping, walang videos, walang social media, walang Facebook. Kumain, magkwentuhan, magtanong, makinig, tumawa, magpasalamat, at bago magtapos, manalangin ng sama-sama. Hindi kailangang mahaba. 5 minutes of sincere prayer and bonding about the Bible can change the atmosphere of home. Narito po ang important practical questions. Ngayong araw, tanungin natin po ang ating mga sarili. Alam ko ba kung ano ang pinagdaraanan ng aking anak?
ng ibang tao, ng aking kaibigan, ng aking asawa? Alam ko bang kung ano ang kinakatakutan ng anak ko? Alam ko ba kung ano ang pangarap niya? Kailan ko huling sinabi sa pamilya ko, mahal ko kayo? Kailan kami huling nanalangin na magkakasama? At ito ang pinakamahirap. Kung makita ng pamilya ko ang screen time report ko, masasabi ba nilang sila talaga ang priority ko? Meron pong tinatawag na screen time, kung ilang oras ka na sa telepono. Ito po ang ating takeaways. Bago natin tapusin ang ating pagbubulay-bulay, tandaan natin ang 6 na bagay. Una, presence is more than being physically present. Ikalawa, listening is an expression of love. Ikatlo, huwag ibigay sa mundo ang best mo at leftovers lamang sa pamilya. Ikaapat, huwag ikumpara ang inyong tahanan sa highlights ng ibang tao. Ikalima, your example is teaching your children every day. Ika-6, protect family or family time intentionally. At tandaan, technology should serve the family. The family should never become a servant of technology. A simple 7-day family challenge. Ito po, may challenge ako sa lahat na nakikinig sa loob ng 7 araw. No phone during one family meal. Kahit 1 meal lang sa bawat araw. Ilagay muna ang cellphone sa tabi. Then ask 3 questions. Kumusta ang araw mo? Kumusta ang pag-aaral mo? May problema ka bang gustong ikwento? Ano ang ipinagpapasalamat mo sa Diyos ngayon? Then end with a short prayer. Subukan ninyo. Baka may conversation na matagal nang naghihintay na mangyari. Lako po tayo sa ating conclusion. Mga kaibigan, darating ang araw, tatahimik din ang bahay. Ang mga batang tumatakbo ngayon sa sala ay malalaki na. Ang anak na makulit ngayon ay magkakaroon ng sariling buhay. Ang mga magulang natin kasama ngayon ay hindi na natin makakasama magpakailanman. At isang araw, baka balikan natin ang panahong ito at sabihin, sana mas marami pa akong oras na ibinigay sa kanila. Kaya habang narito sila, kausapin mo, pakinggan mo, yakapin mo, patawarin mo, sabihin mong mahal mo sila. Manalangin kasama sila dahil ang pera maaring kitain muli. Ang cellphone maaring palitan. Ang trabaho maaring magkaroon ng panibagong pagkakataon. Pero ang oras na lumipas kasama ang taong mahal mo ay hindi na may babalik. Ayon sa Psalms chapter 90 verse 12 says, "So teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom." Mga minamahal na kapatid, dako po tayo sa ating altar call or heart call. Baka habang nakikinig ka ngayon, may ipinapaalala ang Diyos sa iyo. Baka meron kang pamilya na matagal mo nang hindi kinakausap, membro ng family, na hindi mo nakakausap ng maayos. May anak kang kailangan mong pakinggan. May magulang kang matagal mo nang hindi tinatawagan. May kasama kang hindi mo pa pinapatawad, o may kapatid kang hindi mo pa napapatawad. Huwag mong hintayin ang perfect time. Do it today. At baka ang unang relasyon na kailangang maibalik ay hindi na relasyon sa pamilya, kundi relasyon mo sa Diyos. Bago natin maayos ang ating tahanan, kailangan muna nating ayusin si Kristo sa ating puso. Lumapit ka kay Jesus, aminin ang iyong kasalanan, manampalataya sa Kanya,
At hayaang magsimula ang pagbabago. Hindi mo na ang cellphone ng ibang tao kundi sa sarili mo. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat sa regalong tinatawag naming pamilya. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong naging abala kami sa maraming bagay. Ngunit nakalimutan naming pahalagahan na ang mga taong inilagay mo sa aming mga tabi. Turuan mo kaming makinig, turuan mo kaming magpatawad, turuan mo kaming maglaan ng panahon. Turuan mo ang mga magulang na maging mabuting halimbawa. Palakasin mo ang mga mag-asawang dumaraan sa pagsubok. Ingatan mo ang aming mga anak sa mga panganib at maling impluensya ng mundong kanilang ginagalawan. At Panginoon, ibalik mo ang communication sa mga tahanang tahimik na. Ibalik mo ang pagtawa, ibalik mo ang respeto, ibalik mo ang pagpapatawad, ibalik mo ang panalangin. At higit sa lahat, ibalik mo si Kristo sa sentro ng aming tahanan. Naway masabi naming tulad ni Joshua, "As for me and my house, we will serve the Lord." Maraming salamat naman sa aming panandaliang paghihiwalay sa umagang ito ay samahan mo ang bawat isa sa amin. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ito po ang ating final word bago mo hawakan ulit ang cellphone mo. Pagkatapos ng programang ito, tingnan mo muna ang taong nasa tabi mo. Baka matagal na siyang naghihintay ng iyong attention. At tandaan, huwag hayaan na mas malakas ang signal, wifi kaysa connection ng iyong pamilya. Connected sa mundo pero manatiling connected sa tahanan. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating episode 110. Ito ang Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Ako po ang inyong lingkod, Pastor DJ Amordi. Kung may isang bagay kayong gagawin pagkatapos ng episode na ito, ibaba muna ang cellphone, lumapit sa pamilya at magsimula ng isang tunay na conversation. Dahil maring simple lamang ang kumusta ka, pero baka yun mismo ang matagal lang hinihintay ng taong mahal mo. Hanggang sa muli, patuloy tayong mamuhay ng may pananampalataya. Magmahal habang may pagkakataon at gawing si Kristo ang sentro ng ating tahanan. God bless you. God bless your family at saan mang panig ng mundo kayo makikinig o nakikinig. This is the Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Maraming salamat at purihin po ang Panginoon ay muli tayong nakatapos ng isang napakagandang topic. Praise God. Ito po muli ang soundtrack. Sa isang tahanan. Pero kailan tayo huling nag-usap ng masinsinan? Baka sa dami ng ating tinitingnan, hindi na natin nakikita ang pusong nasa ating harapan. Sa iisang mesa, tahimik ang tahanan. Bawat isa'y may sariling tinitingnan. Ang anak may kwentong nais pakinggan, ngunit abala tayo sa mundong hawak kamay lang. Lumilipas ang oras na di na mamalayan. Lumalaki ang anak na ating minamahal. Baka isang araw tayo'y manghinayang sa panahong lumipas na di na mababalikan. Kayod sa umaga hanggang takip silim, para sa pamilya kahit pagod ay kimkim.
Ngunit hindi lang pera ang kanilang hiling, kundi yakap at oras na galing sa damdamin. Hindi kailangan ng marangyang tahanan, kung pagmamahalan ang siyang kayamanan. Mas mahalagang pusong nag-uunawaan kaysa mundong online na walang katapusan. Ibaba mo muna ang hawak mong telepono, tingnan mo ang pamilyang naghihintay sa'yo. Sabihin mong mahal kita, narito ako, habang may panahon pang makapiling sila sa mundo. Ibaba mo muna, lumapit ka muna, yakapin ang mahal mo habang kapiling pa. Okay, maraming salamat muli mga minamahal kong kapatid. Abangan na lang po ninyo sa YouTube. Meron po tayong music channel. Diyan po yung kabuuan ng mga message. At pakisubscribe na rin at saka i-like. Diyan po Living Word Web Radio Channel sa YouTube. Maraming salamat po mga minamahal kong kaibigan at mga ginigiliw kong tagapakinig. Tahimik ang kahapon. Sa YouTube, meron po tayong music channel. Yan po yung kabuuan ng mga message. At pakisubscribe na rin at saka i-like. Yan po Living Word Web Radio Channel sa YouTube. Maraming salamat po mga minamahal kong kaibigan. At